I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration. And deep in my heart I believe, over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the sins of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone.
When the tears fall down like bitter rain, and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. Hey. Naimbag nga morning kakabsat. Baro nga aldaw, baro nga parabor yan. Mapagpalang umaga sa ating lahat. Tayo ay nagsama-sama ulit sa ating devotion. At especially sa mga working singles. And yun, welcome sa devotion ng Panagsagana. Yan. Always prepared like Ma'am Janita. Alright. Alright. Yan, magandang umaga sa ating lahat. At Ma'am Janita, bati ka. Amen. Naimbag nga Thursday morning kakabsat. At enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Yan. So, ewan ko, yung ating kasama, si Ma'am Bergie, nasan siya? And, yun, ating kasama dito sa live viewers, si Ma'am Krisha. Ma'am Krisha, bati ka. Yes, dito si Sir Digno. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Enjoy natin yung pakikinig ng Word of God. Yan, thank you Ma'am Krisha. At yun, batiin natin dito sa... Ay, si Brother Mark. Bati ka dito. Bye, ano. Yan. Para Brother Mark, yan. Ayan, good morning po sa ating pong lahat at enjoy po natin yung pakikinig ng salita ng Diyos sa umaga ito. Ilangan po. Thank you, Brother Mark. Yan, so first time kong pinagbati si Brother Mark. Wala pa kasi tayong kasama sa Google Meet eh. Yan. Alright, gising-gising na mga working singles. Yan, ka-working singles. Please join our Google Meet or FB Live if you have data. Yun. And yan, at tayo ay magsama-sama, no? At yan, good morning Ma'am Bergie. Yan, Ma'am Bergie, bati ka. Ayan, good morning po sa ating lahat. Yan, good morning po sa ating lahat at mga working, gising na. Alright, yan, gising na kayo. No? Mag-join sa Google Meet or FB Live. Yan. So, we have 6 viewers sa Facebook. So, good morning po sa inyo. Sa aking mother, good morning. Sister Ray Afe Cacho from Anda, good morning po. Yan. So, yan. Google Meet kayo, Google Meet. Kung kaya, dyan sa, ng signal nyo. Dyan sa Anda. Ma'am Emilia Wayaway, good morning. Ma'am Rolin Sanet. Yeah, Ma'am Rolin Sanet, good morning. And Ma'am Heidi Sanet, good morning po. Ma'am Agapita Amlos, good morning po sa inyo. And Sir Digno Velasquez, good morning. Yan. Sir Digno Velasquez, good morning. From Pangasinan. Sir Asherto Manzano, good morning po sa inyo. Then, Ma'am Myra Zalarzon, good morning. Ma'am Jen Campana, good morning po. Good morning. Sino ba to? Yan, wala siyang badge. And Sir Herbert Hopper, good morning po sa inyo. Yan, sino pa? May iba ka mayroong di pa ako nabanggit dyan.
Hindi ko nakita dito sa aking comment section. Yan, good morning po sa inyong lahat. At yun. Especially mga working, no? Please, yun nga. Tayo magsama dito sa devotion. Yan, especially. Puro mga tatay and mga nanay nandito sa And parang nakakaya, no? Parang gusto ko na maging tatay na rin. Yay! Yan, kaso wala pa, di pa pwede. Not qualified. Yan. So, di pa ako qualified. Maging tatay. Alright. Tatay. Yan. Alright. Yan, kasama natin sa Sabel na Google lang Meet si meron. Ma'am Sabel. Ma'am Sabel, good morning. Yan, baka nag-aayos pa siya. Papa Don. Alright. So, yun. Mamaya na kita pagsalitain, Ma'am Sabel. At magbati. Yan. So, yun. Diretso na po tayo sa ating topic. At I know, maraming masasabi sila, Ma'am Virgie, and baka mag-extend na naman tayo. Yan. So, mag-extend na naman tayo ng ng 10 minuto. Yan. So, tuloy-tuloy po tayo. At tayo ay ating lesson, no? Is all about sa soul winning. So, napakagandang lesson, no? Para sa atin mga working singles, especially. Kasi, yun nga, nakakalungkot, konti na lang nag-i-involve ng mga working. So, sobrang busy sa mga trabaho, no? Yan, pambayad sa pay later or ano ba yun? Last later, no? Yan, so, yan, sobrang busy sa trabaho, hindi na natin nagagampanan yung Great Commission, no? So, it's all about soul winning. So, napakaganda. And, yun nga, napakagandang topic dahil, yun, kami din, mga host, mga nandito po, at, yun nga, kung saan kami rin natututo sa aming mga lesson. No, hindi lang kayo, hindi lang para sa inyo, kundi para sa atin tong topic na to at tong pag-aaralan po natin. So, yun. At may gusto ko mong i-share dito, no? So, dito sa Acts chapter 16. Verse 30. May pangyayari po dito. And yun nga, na kung saan makikita natin, no, na paano nagkaroon ng desire, no, si Apostle Paul. Dito sabi sa Acts chapter 16 verse 30, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? And they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. And they speak unto him the word of the Lord, and all that were in his house. Yan. So, may gusto kong share po dito sa verse na to, na may pangyayari po dito na, yun nga, diba, nasa kulungan si Paul and Silas. And nagkaroon ng earthquake, and yun, nakalabas yung mga prison. Pero meron dito yung guard na akala niya, papatayin niya na sana yung kanyang, magsusuicide kasi, yun nga, akala niya umalis na yung mga preso, pero nag-stay pa rin, no? Nakasama sila Paul and Silas. And yun yung katanungan ng isang guard, no? Kung saan, and brought them out and said, Sirs, what must I do to be saved? Yan. So, yun nga, na makikita natin na despite of, yun, tragedy, no, na lumindol, no, andun pa rin yung desire ni Apostle Paul na mag-win, no, mag-share ng gospel. And yun nga, no, kung saan, yun nga, sabi dito, sa verse 31, and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. No, and thy house. So, hindi lang dinesire ni Apostle Paul na masharean lang yung guard na yun, no, kundi nagkaroon ng desire si Apostle Paul doon sa family ng guard na yun, no? Kung saan makikita po natin dito na hindi lang dapat hindi lang tayo makontento na pa isa-isa lang yung mga soul winning natin.
Though, yun nga, nakasan, kung ikaw ay nag-soul winning everyday, yan, which is good. Pero, alalahanin mo, yung sinashare natin is may family. No? Like, yun nga, ganun yung ginagawa ko sa mga ka-workmate ko. Though, na-sharean ko sila, no? Pero, yung mga kasama ko sa trabaho is may mga family yan na dapat ma-sharean, no? And, yun nga, nakasan, andun yung desire. Nagkaroon ako ng desire na ma-sharean yung kada family, no? So, yun nga, sa pag-soul winning is napakahalaga na andun yung puso mo sa kaluluwa, no? Kasi kung wala kang puso sa kaluluwa, wala kang desire, wala kang passion sa kaluluwa, is hindi mo, for compliance na lang gagawin mo no? Na for the record na lang, at ito kasi yung minimum requirement sa choir, di ba? And yun, nakasan, yun, para lang makakanta ka sa choir, mag-soul winning ka na lang, pero yung puso mo is wala dun. Kaya napakalaga may puso ka sa kaluluwa, meron kang passion, meron kang desire na ma-sharean, no? Like, yun nga, nakasan, ginawa ko sa mga ka-workmate ko, no? Na, na-sharean ko sila, pero pinag-pray ko na ma-sharean ko din yung family. And yun nga, na-sharean ko yung mga kanilang family. And always kung ini-invite do yung iba nakarating na dito sa church. And yun nga, nakasan, andun, nag-held ako ng family Bible study sa kanila. No? And tuloy-tuloy pa din na pag-invite. Kasi tayo nga, di ba, nung una tayo. No? Nung una tayo, ilang beses tayong sinusundo, di ba? Ilang beses tayo pinagtitiyagaan na nagdi-disciple sa atin. Diba? So, ganun din. Na kung saan, andun yung desire na kahit sabi mo, 5 months mo nang ini-invite yan, 1 taon mo na ini-invite yan, di pa nakakapunta or di pa nakakaulit or the second timer, di ba? Na punta dito sa church, tuloy-tuloy lang. Andun yung kaya nga, yun yung pinakamahirap, no? Na magkaroon tayo ng consistency. Diba? Na kung saan, like yun nga, sa soul winning everyday. Though si Ma'am Ginida talagang, siya, very consistent. No? Lumalaban. Kahit may sakit, no? Kahit may sakit, talagang lumalaban. Kahit namumutla na siya, lumalaban pa rin. So, talagang nakaka-encourage yung mga ganyang tao. Yan yung mga dapat titingnan, di ba? Na kung saan nakaka-encourage kapag andun yung testimony nila through soul winning na araw-araw sila nagso-soul winning, no? So, yun nga, yung yun yung like dito sa Apostle Paul, no? Na kung saan and they said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. No? And thy house. No, na kung saan, yun nga, yung sinasabi ko rin sa aking grupo, na wag lang tayo, nag-soul winning tayo, pero dapat alamin natin na yung na-soul win natin is may family, no? Yan, kahit sabihin natin, ay, nag-work lang dito yan, nasa province yung family. Though, meron naman tayong cellphone to reach out them, no? To reach out them na, yan nga, may video call or anything sa messenger, na kung saan na pwede natin maabot, no? Kaya nga, andun yun, katuruan ni Pastor na, yun nga, very effective, yung family Bible study. Bakit? Kasi doon natin makakilala, no? Na maraming klaseng tao, no? Na dahil sa isa mong nasolwin, no? And na-reach out mo yung kanyang family, which is, yun nga, nagkaroon tayo ng desire. And tuloy-tuloy na yun, na andun yung Bible study, and pag-invite mo sa church, and yun nga, na kung saan, ikaw rin bilang isang soul winner, is ikaw rin is lalago, and kapag lumalago, is nagkakaroon ng bunga, no? Kahit sabihin natin, tagal ko na yan, ini-invite, or anything, yung family na yan, pero huwag natin, sukuan, kasi, yun nga, tama sa Apostle Paul, no? Na kung saan, nakakulong, hindi, mahirap sa kulungan, then, yun nga, na kung saan, out of nowhere, no, lumindol. And because, yung time na yan, no,
naisip pa ni Apostle Paul na ma-sharean yung card na yun. No? Na kung saan, bakit meron siyang desire sa kaluluwa. And hindi na magagawa natin yan kung meron tayong desire sa kaluluwa, no? Na andun na madali na lang mag-soul winning. Though minsan tinatamad na lang tayo or naduduwag tayo. Yan totoo yung sabi ni Pastor na yun nga, sometimes talagang hindi tayo fighter sa soul winning, no? So na kung saan minsan andun pa yung kahit sabihin natin araw-araw mo nang ginagawa pero minsan kinakabahan ka or naduduwag na nararanasan mo ba yun, Ma'am Junita? Tinatamad din. Oo, yun. Di ba? So, kahit araw-araw na ginagawa ni Ma'am Junita, pero, ano ba ito? Ayan, tinatawa talaga minsan. Pero, tindi yung fighting spirit ni Ma'am Junita. No? Umulan eh. Lalabas pa kaya ako or, yan, di ba? So, tapos lalo na, aakyat ka pa dun sa ano. Yan. Yun, unless kung magpahatid ka kay Sir Edgar. Yan. Ay, sorry. Yan. So, yun nga. No, saan, talagang, andun yung talagang, minsan andun yung kahinaan. Pero, dapat, kapag, andun talaga yung desire mo, is gagawa ka talaga ng paraan. No? Andun yung gagawa ka pa rin ng paraan. Kaya yun, yung time talaga nun, nung naka-miss ako ng day, no, sa pagsusuliwining. Hanggang, yun nga, natapos kami sa coverage ng mga 11 or 11:30. Tapos sabi ko, 30 minutes na lang, wala na. Ayun na, tinamad na talaga. Yan. So, talagang big regret, no, na kung saan may biggest regret na yun, nakamiss ako. And dahil sa katamaran, no? Kasi di mo alam, no, na masishare mo in that time, no? Sa Apostle Paul nga, lumindol, nakapag-share pa siya, no? Pero yun nga, no, saan, in that time, may masharean ka, baka yung masharean mo is talagang need talaga ng Word of God, di ba? So, it's my biggest regret din naman na, yun, na nakamiss ako. Kaya nga, though tuloy-tuloy pa rin yung soul winning ko. Hindi porket na nakamiss ako, yun, hindi na ako nag-soul winning araw-araw. And so, doon pa rin, no? So, ayun nga, na kung saan, yun yung ini-aim ko, na kapag masasharean ko, like sa area, na masasharean ko yung isang bata or adult, na tatanungin ko kung saan yung bahay nila, and gusto ko masharean yung, sino yung kasama doon sa bahay. No, kasi, yun, accountability natin na-share mo na yung kaluluwa na yan why not, diba, na to reach out yung mga kasama nila sa bahay nila, no? So, yun, magandang point din yun na hindi ka nakakatok kasi kakilala mo na yung kakilala mo na yung yun, na-sharean mo sa roadside or saan mo na-sharean, diba? Unless na lang kung talagang tourist, yung nabisi na nag-share ka sa Burnham, tapos turista, kailangan samahan mo pa sa probinsya nila, no? So, pero andun pa rin, no, na makuha natin yung contact, 'di ba? So, para to reach them out talaga na andun yung yung pakita natin na yung discipleship natin, no? Yan. So, yun. At I know maraming sasabihin sila Ma'am Ginida and yan. Ang bilis ng oras. Yan. Para matapos tayo ng eksakto. At sige, si Ma'am Ginida, maraming. Amen. Thank you, Sir Christian. So, napagandang na yung promise ng Bible po dyan. Yung sabi dyan, thou shalt be saved and thine house. May promise po dyan ang Bible na once na sa isang, yung house kasi dyan, yung household, di ba? There is a promise dyan sa Bible na kapag may isang na-save dyan sa isang family, and there is a possibility na lahat ng buong lahat ng membro ng family ay maliligtas. Yan. Kaya di ba nga minsan, pero minsan sinasabi natin na mas maganda kapag ang unang naligtas ay yung tatay. Since yung tatay ay leader ng tahanan, pwede niyang madala lahat ng ng members ng kanyang family. And di ba minsan yung nanay, mas maganda yung nanay para madaling madala yung members of the family. Pero minsan hindi ganoon, di ba, na may mga
may mga pagkakataon at maraming mga pagkakataon na ang unang nakikilala na sharean sa tahanan ay yung mga bata, di ba? Yung mga bata, bunga ng mga DVBS natin, and bunga ng pag-share sila kasi yung madalas na nakikita sa sila yung madalas na nakikita sa labas, sa bahay. Yan, kagaya ng kinukwento ni Sir Christian kanina. Kaya nga napakaganda na kapag na-sharean natin yung kahit sabihin natin na bata, wag natin sasabihin na bata lang. Kasi merong yung bata na yan, merong bahay yan, at doon sa bahay meron siyang kasama doon. And 'di ba? So hindi lang 'yun. And kaya nga sa isang bata pa lang, and pwede nating ma-reach out yung buong family or yung buong angkan, 'di ba? Kasi may mga ganun na sa isang bahay lahat ng Mga 10 sila doon. yung angkan na nila yung nakatira 'di ba? Yung minsan kasi may mga compound sila, 'di ba? May mga compound na lahat sila doon ay magkakamag-anak. Pero pag na-share natin isang bata, huwag nating mamaliitin. Kasi pwedeng gamitin niya ng Panginoon to save yung buong household. Di ba? Yan. So, ayun yung kagandahan na merong soul winning. At hindi lang nagtatapos sa soul winning hanggang sa visitation, hanggang sa ma-disciple po natin sila. Yan. So, dito po sa Luke chapter 19. Ito po yung naging dahilan. Yung soul winning, ito yung naging dahilan kung bakit ang Panginoong Kristo Jesus ay pumunta po siya dito sa lupa. Yan, sabi ng Bible, iniwan niya yung kagandahan sa langit. Diba? Yung sabi rin ng kanta, He left the splendor of heaven. Yan. Kantahin mo na. Kailangan pong mag-practice. Ilang practice muna. And so yan, He left the splendor of heaven para sa atin. Bakit nga ba? Diba? Luke chapter 19 verse 10. Yan, sabi po dito, and sabi po ng King James Bible, for the Son of Man. Yan, yung Son of Man, walang ibang tinutukoy dyan, kundi ang Panginoong Kristo Jesus. And sabi dyan, is come to seek and save that which was lost. Yan, so sabi ng Bible dyan, and bakit po bumaba ang Panginoong Kristo Jesus? Sabi ng Bible, to seek and to save, and which was lost. Yan, sino po ba yung tinutukoy na lost po dyan? Tayo po, yan, tayo po. Tayo po yung tinutukoy dyan na lost, mga tao na napahiwalay. Ito yung napahiwalay sa Panginoon and dahil sa ating kasalanan. At maaaring wala tayong kaalaman patungkol sa Panginoon. And kaya nga, nagwa-wonder tayo, di ba? And imbis na yung tamang daan, yung tatahakin natin, ay nagwa-wonder tayo. Bakit? Kasi wala tayong kaalaman patungkol sa Panginoong Diyos. Yan. Pero ang kagandahan dyan, sabi ng Bible, bumaba ang anak ng Diyos para abutin po tayo. Yan. Bakit? Kasi kung titingnan natin yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoong Diyos, yan, ito po yung isang bagay na dapat makita po natin para magkaroon tayo ng burden sa pag-uwin ng kaluluwa. And di ba kasi kahit minsan, kahit alam natin yung soul winning, yan, pero wala tayong burden, hindi natin yan nagagawa. Yan, kasi di ba pag sinabi nating burden, and it is something it is something deep inside sa atin, di ba? Na parang kabigatan sa atin. At kapag tayo pa ay merong burden, ang ano lang po dyan is to i-unload natin yung burden po natin. Yan, so paano natin i-unload yung burden natin? Gagawin natin yon. Yan, so kung meron tayong burden sa soul winning, paano natin ma-unload yon? And mag-win tayo ng kaluluwa. Di ba? Yan, so kasi sabi ng Bible, ang titingnan natin yung kalagayan ng tao sa harapan ng Panginoon Diyos, hindi lang yung kalagayan, kundi yung destiny ng tao, sapat na yun, and para maging para magkaroon tayo ng burden sa soul winning, magkaroon tayo ng burden sa mga lost souls, 'di ba? Yan kasi sabi ng Bible, very familiar verse niyo, mga babanggitin ko po. Yan sa Romans chapter 3 verse 10. Ano po yung condition ng tao? Yan, nabanggit din po diyan sa sa Luke 19:10, sa binasa natin na ang tao ay lost. 'Di ba? Hiwalay sa Panginoon. And so, pangalawa, Romans 3:10, sabi ng Bible, there is none righteous, no, not one. Yan, so alam natin kung bakit. Yan, dahil yan sa kasalanan kasalanan na gawa ni Adan at ni Eva, di ba? Yan, na lahat na ng tao ay makasalanan. And then Romans 3:23, and sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Yan, so sabi ng Bible, all are sinners. And kahit sabihin natin na ano man yung mataas man yung pinag-aralan, yan, nakatira sa mansion, kagaya ng co-host namin, may magandang sasakyan, o, di ba? Yan, so, kumikita ng
Ilang digits ba? Di ba, isang 7. isang ano pa lang, di ba? Isang ano pa lang, isang shoot pa lang, 6 digits na. O, di ba? Yan, kasi sabihin natin na sumasahod ng malaki, nakatira sa magandang bahay, and nagdadrive ng magarang sasakyan, di ba? Yan, pero ano po yung kalagayan niya? Makasalanan pa rin yan sa harapan ng Panginoong Diyos. Di ba? Na isang araw, yan, so isang araw ay pare-parehas tayo ng kahahantungan. And pare-parehas tayo ng kondisyon. And magkakaiba man tayo, or ano man yung kalagayan natin sa buhay, yan, magkakaiba man tayo ng kalagayan sa buhay, pero pare-parehas tayo ng kalagayan sa harapan ng Panginoong Diyos. Yan, we are lost, we are not righteous, and we are sinners. And sabi ng Bible sa Ephesians, and Ephesians chapter 2 verse 2, yan, sabi ng Bible po dito sa Ephesians 2:2, where in time past he walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Ano po yung sinasabi ng Bible dyan? Ano po yung kalagayan natin? We are children of disobedience. And kaya pansin natin, di ba? And pag may narinig tayo ng mga crimes dyan, ano yung nasasabi natin? Ay, kasi wala siguro salita ng Diyos to na napapakinggan. And wala silang Panginoon Diyos. Bakit nakukumit nila yung mga ganong klase ng crime? Yan, dahil wala silang kinikilalang Diyos. Di ba? Yung mga pumapatay. O bakit? Kasi wala silang kinikilalang Diyos. Yan, bakit? Kasi makasalanan. Di ba? Yan, and then sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14. And 1 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi ng Bible, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto them. Yan, neither can he know them because they are spiritually discerned. Yan, di ba? Yan, so yung kalagayan natin, and so sabi ng Bible, and hindi tayo, yung isang unsaved, hindi makaunawa ng mga bagay-bagay na patungkol sa Panginoon. And may resistance And kaya nga, di ba, minsan pag nag-area tayo, may ina-approach tayo, minsan may mga umaayaw, may mga nagre-reject, di ba? May mga nagre-resist sa atin. And bakit? Kasi sabi ng Bible, yan, hindi nila maunawaan yung mga bagay-bagay patungkol sa Panginoon. And di ba? Bakit? Kasi unsaved nga. And di ba? Ito po yung kalagayan natin sa harapan ng Panginoong Diyos. And di ba? Yan, hindi tayo righteous. Yan, tayo ay makasalanan. Tayo ay anak ng disobedience. Yan, so we cannot understand the things about God. Yun po yung kalagayan ng isang unsaved. Diba? So, pangalawa, unang-unang titingnan natin, para magkaroon tayo ng burden in winning souls, yan, yung condition ng tao. Diba? Pangalawa, yung destiny ng tao. Yan, sabi ng Bible sa Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi ng Bible, but the wages of sin is death. Yan, death means separation from God. Diba? Dahil sa ating kasalanan, dahil makasalanan tayo, napahiwalay tayo sa Panginoon. And then sabi ng Bible sa John 3:18, John chapter 3 verse 18, yan, so sabi pa ng Bible po dito, and he that believeth on him is not condemned, but he that believeth not, believeth not is condemned already. And because he had not believed in the name of the only begotten Son of God. Yan. So yung isang tao na hindi naniwala kay Kristo, sabi ng Bible, was condemned already, nahatulan na. Yan. So ano po yung hatol sa kanya? Yan sa Revelations chapter 20 verse 15. Yan, Revelations chapter 20 verse 15. Ano sabi po dito ng Bible? And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Yan. So alam po natin yung kalagayan ng isang unsaved. At alam po natin kung ano yung destiny ng isang unsaved. And sabi ng Bible, yan na mapupunta sa lake of fire. And forever na po dyan. And sasabihin natin, naririnig natin from our lessons kay Pastor na ang hell ay totoo yan. And sabi ng Bible, walang exit po dyan. Diba? Yan kaya, kung naalala po ninyo, kung naalala po natin yung parable, yan dyan sa Luke, yan, diba, na merong napunta sa impyerno, at dalawa po sila, pero nung dumating sa kanila yung kamatayan, magkaiba sila ng napuntahan. Yan, at yung rich man, sabi ng Bible, siya yung napunta sa
impyerno. At alam po natin kung ano po yung naging kalagayan po niya doon. In fact, nagre-request pa nga siya, di ba, na kung meron pwedeng padalhan pa yung kanyang brethren na naiwan para hindi rin sila mapunta sa lugar na yon. Kalain mo yan na yung tao na napunta sa hell ay merong burden. And merong burden sa mga sa family niya na naiwan dito sa lupa. And nakakalungkot and wala na siyang magagawa. Bakit? Kasi andun na siya sa hell. So samantalang tayo po, so huwag po nating hayaan na isang araw yung maaring membro ng pamilya natin, kung lahat man ng membro ng pamilya natin ay ligtas na po sila, meron pa pong may mga kamag-anak pa po tayo, di po ba? Yan, so may mga kakilala po tayo. Huwag nating hayaan na isang araw ay sila rin po yung susunod doon sa rich man na napunta sa impyerno. Di ba? So ano po yung gagawin po natin? And tayo po ay dapat magkaroon ng burden yan sa lost souls. Di ba? Unang-una sa family po natin. And di ba? Unang-una po sa family natin. And so hindi man tayo paniwalaan or hindi man sila makikinig sa atin, but at least we tried, 'di ba? Yung ginawa natin, alam mo, masasabi natin na kapag haharap tayo sa Panginoon, hindi ka guilty. Bakit? Kasi ginawa mo naman lahat ng paraan and para ma-sharean natin sila. Ibig sabihin, kung ginawa natin lahat ng paraan para ma-sharean po sila and sila na yung tumanggi, hindi na sa atin 'yun. 'Di ba? Hands out na tayo doon. Pero yan, so sabi ng Bible, and titingnan natin yung kalagayan po nila, yung kalagayan po nila, yung destiny po nila, yan, sapat na yun para magkaroon tayo ng burden. Kaya nga tuwing lalabas po tayo, pupunta tayo sa area or hindi lang tayo mag-area, pag may nadaanan tayo, sabi nga ni Pastor, lagi nating iti-take yung opportunity. Yan, kasi hindi natin alam kung kailan mamamatay yan, di ba? Hindi natin alam na akala natin, malakas pa. Di ba? Who knows? Di ba yung greatest, isa yan sa scam ng sa atin ng Diablo sa atin na, may time pa, di ba? May time pa. Bata pa yan. Siguro naman, aawat pa yan ng 60, masyasharean mo pa yan. Di ba? Di ba, pag may mga hindi po mga matagal nating hindi nakita na minsan lang tayo nagkikita, di ba? I-take na natin yung opportunity. Yeah, so minsan kasi dinadaya tayo ng Diablo, hindi, magkikita pa kayo sa susunod, maniwala ka sa akin. O, di ba? Yan kaya hindi na natin nasisharean. And kaya nga, as long as there is an opportunity, yan, di ba? As long as there is opportunity, i-take natin yan. Dahil hindi natin alam kung kailan ulit tayo makikita natin yung taong yan. Or hindi natin alam kung hanggang kailan yung buhay niyaan. Di ba? Yan, kaya huwag natin isipin na may chance pa siguro. Yan, may chance pa siguro na masyasharean ko siya. 'Di ba? Yan yung malaman pa lang natin yung condition ng tao, yung destiny ng tao na hindi ligtas, and sapat na 'yon to keep us to give us fire in soul winning. Yan, 'di ba? Yan, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay, yan, sa mga kamag-anak natin, sa mga sa mga friends po natin. Diba, nakakalungkot naman na mahal mo sa buhay isang araw and hindi magkaiba yung pupuntahan ninyo. 'Di ba? Yan, bakit? Kasi hindi mo in-unload yung burden mo. Yan, 'di ba? Hindi mo in-unload, hindi mo ginawa yung soul winning. Yan, kaya napaganda na yan po lagi yung babaunin po natin. Yan po lagi yung babaunin natin kapag tayo ay pupunta ng area or may mga madadaanan tayo dyan. And minsan nga, one time na pumunta kami doon sa, may pinuntahan kami tapos may mga nadaanan kami na mga group of young people. May nadaanan kami tapos nagulat ako. Sabi ko, ba't kaya huminto si pastor? Kala ko, iihi lang sa gilid. Yan. Wala, hinintuan niya talaga yung mga group of young people. And sabi niya, sayang to. Yan. Kaso nga lang, hindi niya ako binigyan siya. Sayang to, sandali lang ha. Sabi niya, sayang to Sabi, ano kaya yung sayang? Listen, sabi niya, yan, yung mga yung mga group of young people na nasa gilid ng kalsada. Anong ginagawa nila doon. 'Di ba? Yan kaya wag nating hangga't may pagkakataon, wag nating palagpasin yung pagkakataon na 'yon. 'Di ba? 'Di ba isang araw isisingil sa'yo na may chance sana na sharean mo ako kaso medyo hindi mo kami shiniran. 'Di ba? Yan yung pagkakataon sana, yung privilege sana na ikaw yung gagamitin ng Panginoon para ma-sharean sila,
But because of some reasons na hindi natin alam, yan, hindi na nawala na yung privilege na ikaw yung gamitin ng Panginoon para ma-sharean sila. 'Di ba? Hindi natin ginagawa, yung soul winning hindi natin ginagawa, and para for the record na sinasabi ni Sir Christian kanina. 'Di ba, mga Bible students? Yan, mga Bible students kami, masigasig pa eh. Nag-aagawan pag lalabas sa may mga saturations, nag-aagawan, tapos gustong-gusto yung marami yung kumpulan, o di ba? And for the record, pero hindi natin ginagawa dapat yan. Kaya natin yan ginagawa, and dahil sa burden natin sa mga lost souls. Di ba? Yan, so, bagamat minsan, sabi ko, minsan pag may mga tao na ina-approach tayo, umaayaw po sila. Yan, minsan naiinis tayo, di ba? Yan, ano ba yan? Yan, mag-share lang naman. Minsan nga, kahit ano lang, kahit gospel tracts lang ibibigay natin sa kanila, umaayaw pa sila eh. Yan, di ba? Na-try na ba natin yon na gospel tracts na nga lang yung ibibigay mo, hindi pa kukunin. Yan, bakit? Kasi yan yung kalagayan ng tao. Yan, hindi niya maintindihan kung ano yun. Bakit? Kasi wala siyang kaalaman sa Panginoon. Di ba? And kaya minsan huwag tayong, pag may mga nagre-reject sa atin, parang naiinis tayo. Yan. Pero huwag tayong mainis sa kanila. And tingnan natin yung kalagayan po nila. Na maaaring kaya tayo nire-reject dahil wala siyang kaalaman pa nga. Hindi siya makaintindi, makaunawa ng mga bagay-bagay na para sa Panginoon. And kaya diba, napakahirap talaga na lalabas ka for soul winning na walang prayer. And kaya laging sinasabi niyo ni Pastor sa atin, di ba? Na paglalabas po tayo, dapat with prayer pa rin. Alam naman po natin yan, di ba? Na alam naman po natin yan na mahalaga ang prayer sa lahat ng bagay. Yan, kaya yun po, para paano tayo magkaroon ng burden sa mga kaluluwa. Kasi minsan gusto natin mag-share, mag-soul winning, hindi natin magawa. Napakaganda na magkaroon muna tayo ng burden. Yan. So, paano po tayo magkakaroon ng burden? Yan, magkakaroon tayo ng burden kung titingnan lagi natin yung condition ng tao. Yan, huwag nating ibase sa panlabas na kaanyuan. O, di ba? Ay, ito maganda siya. Ay, hindi niya siguro kailangan ng Diyos. O, ito maganda yung bahay niya. Hindi siguro niya kailangan ng Diyos. Yan. So, hindi po natin dapat ibabase sa panlabas na kaanyuan. Di ba? Kundi, yun yung titingnan natin, yung condition ng tao and yung destiny ng tao. And by that, magkakaroon tayo ng burden. At pag nagkaroon tayo ng burden, and napakaganda na i-unload po natin yan. So sabi ko kanina, paano natin i-unload yung burden natin? Gagawin po natin yan. At pag nagkaroon tayo ng burdens, sa soul winning, and para ma-unload natin yan, and go and win souls. Yan, di ba? And nakakaganda yung sabi nga naalala ko yung isang nasabi ni Pastor Mike, na we know the art of soul winning. We know the art of soul winning. Alam natin lahat yan. Yan, physical preparation, spiritual preparation. And pero sabi niya, we know the art, but we don't have the heart. Yan, so magkaroon tayo ng puso, magkaroon tayo ng burden sa soul winning. Kasi parang baliwala lang yung mga alam natin patungkol sa soul winning. And kung hindi naman natin yan, ginagawa. And so yun lang po, and Ma'am Virgie. Yan, thank you Ma'am Ginida. Totoo yun. So, ito yung pinaka-point ng bakit natin i-discuss o bakit binigay ulit ni Pastor itong topic na ito regarding soul winning. Dahil nga sa atin, mga members, di ba, na nakikita syempre ng ating pastor, yung pagiging, yung declining, di ba? Yung burden natin, yung parang hindi na tayo nagiging masigasig sa pagsusoul winning. And syempre, alam naman natin na wisdom from God, yung ginagawa ng ating pastor, yung pagpapaalala sa atin. At yun nga, hindi biro ang hindi for the record na sinabi kanina ang soul winning. So, ang soul winning, it's our duty, di ba? Accountability natin sa Panginoon. So, dito sa Galatians chapter 2, sa life verse ko na lang. Ito yung life. Galatians chapter 2 verse 20. Kaya nakakapanghinayang pag walang mga working singles na nakikinig din dahil madami din sa mga outsiders na working singles hindi pa talaga nagsusoul winning and hindi pa marunong mag-soul winning. So,
Ayun, sana maulit na lang ito ulit sa kanila. Sa chapter 2 verse 20, sabi niya dito, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Itong verse na ito, 'di ba, kay Paul, na alam natin yung pinanggalingan ni Paul na naging persecutor siya, yun, 'di ba, greatest persecutor ng mga Jew, at yung conversion niya, 'di ba, yung pagka-convert niya is direct from Jesus Christ. And to think na, 'di ba, yung grabe yung transformation ni Paul, na yung realization niya, yung nakita niya yung, 'di ba, yung kalagayan niya sa harap ng Panginoon. And mostly din na napansin ko, kahit sa akin mismo personally, yung depth, yung lalim ng pagtanggap mo kay Jesucristo. Kasi usually, halimbawa, yung mga kabataan, yung mga generation ngayon, babahagian mo sila ng salita ng Diyos, tatanggap sila, yung iba nakikiride on. Kasi siguro hindi talaga nila, wala sila sa kalagayan na, alam mo yun, yung katulad ng mga galing sa drugs, galing sa miserableng buhay, tapos yung pag-asa na lang talaga nila is, 'di ba, si Jesucristo. Kaya yung pagka-convert nila is hindi nila nilalanglang, hindi nila binabaliwala yung salvation nila. Like sa akin din, sabi ko syempre hindi naging maganda, hindi rin hindi biro, 'di ba? Ang buhay sa akin sa growing ko. And from there, I found hope in Jesus Christ and through that, nagkaroon ako ng doon ko lang na-experience yung peace of mind, 'di ba? Yung kumbaga, nagkaroon ka ng confidence, 'yun. Kumbaga, yung hindi mo na maipaliwanag kasi, 'di ba? Sa akin kasi nung tinanggap ko si Jesucristo, sobrang joyful ko eh. Ang daming naka-witness sa akin nung tinanggap ko. Iba yung hindi lang ako yung tumanggap na sumunod lang ako sa panalangin. Ang dami, nangyak-ngyak pa talaga ako that time. Tapos sobrang syempre sa camp ako naligtas. And ang dami, doon ko talaga napansin yung hindi mo maipaliwanag, 'di ba? Yung pagtanggap mo. Kaya nga gladly receive His word, and totoo yun. Yun talaga yung 'di ba, yung na experience ko. Those that gladly receive His word were baptized. So ang dali ko na lang talagang nung naintindihan ko talaga yung salvation and tinanggap ko si Jesucristo, parang naging madali na lang yung yung the rest, yung sumunod. Andun na yung yung parang para kang nabunutan ng tinik, 'di ba? So from there, tuloy-tuloy na. Kasi ang dami kong nag-doubt ako nung ilang beses din akong binahagian ng salita ng Diyos, ng gospel, ilang beses akong tumanggap. Pero tumanggap lang, wala talaga, hindi pa talaga tumagos sa puso ko, hindi ko talaga naintindihan ng lubusan. Ayun, hanggang sa nung na ulit na naman na doon sa camp noon, sumama ako sa camp at doon na naman binahagi yung gospel sa akin, doon ko na naintindihan. And doon ako talagang doon, sobrang iyak din kasi yung alam mo yung ginawa ng Panginoong Jesucristo sa'yo. Tapos yun nga, kumbaga assurance, kasi syempre may takot ka naman na ayaw mong pumunta ng impyerno, 'di ba, kapag namatay ka. So searching, yan, nagkaroon ako ng seeking heart noon. And kung tayo ganun, so sa akin hindi ako makarelate din na kapag madami kang ilang beses ka nang naging church goer ka for years, tapos hindi mo pa magawang mag-soul winning. So, hindi mo masisisi minsan kapag nagiging parang doubtful yung salvation mo kapag ganun, di ba? Na madali mong i-ignore lahat. Yun, parang church going ka lang, Sunday ka lang nagpapakita, and then minsan you brag about your position at work, di ba? Minsan pinagmamalaki mo yung kinikita mo, pinagmamalaki mo lahat yung background mo, and then you just mag-a-appear ka lang sa Sunday. Pero wala ka sa area, di ba? Hindi ka nag-active sa soul winning. So, syempre, ang tawag naman dun is hypocrisy, di ba, sa Bible, kapag
kapag we just go to church and then do nothing, 'di ba? Hindi natin kapag hindi natin sinusunod, 'di ba, yung Great Commission. Dahil kaya nga tayo nasa isang church, kaya tayo dinagdag sa bahay-sambahan, 'di ba, to fulfill the Great Commission. Dahil yun yung purpose ng Panginoon sa atin. And yun nga, yung crucified with Christ. Dahil inako lahat ng Panginoong Jesucristo yung kasalanan natin at once na hindi na tayo kailangang mag-sacrifice. So ang daming madali na nga lang yung talagang isa puso mo by faith na tanggapin si Jesucristo. Pero as soul winners, yun, hindi pa natin magawa. So dito sabi niya dun sa John 1:12, 'di ba? Pagkatapos ng pagtanggap mo kay Jesucristo, ayun, yung sabi niya, basahin ko na lang. Sa John 1:12, sabi niya dito, "But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name." Naalala ko yung sabi ni Pastor Hill nung sabi niya, to them gave he power. Yung sabi ni Pastor Hill nun is, you have the ability to obey God's commandment na. 'Di ba? Kasi son of God ka na, anak ka na ng Diyos, so meron ka ng power or authority, ability to obey Him. Kasi yung mga unsaved, hindi naman nila alam. They cannot, kahit pabasa mo pa yung Bible sa kanila, kung hindi nila tinanggap si Jesucristo, hindi nila yan maiintindihan, di ba? Kaya sa atin, mga anak ng Diyos, yun yung privilege. We have now the power to become the sons of God. We have now the ability to win souls, to share the gospel na sinasabi nila. And syempre, so hindi ka magtataka na ganun kalalim yung nila, Pastor Hill, ganun sila kaseryoso sa gawain, di ba? Na hindi mo sila makitaan ng pagod. Kasi nga, God already is sustaining them. Di ba? Ang Panginoon ang nagsusustain. So sayang kung hindi natin yun ginagrab, yung provision ng Panginoon sa atin bilang anak niya. Tapos, ini-ignore lang natin, hindi natin ini-enjoy. 'Di ba? So, yun nga sabi ni Pastor, kailan pa? Ang nakakatakot kapag, 'di ba? Kapag lumpo na tayo, pag hindi na tayo physically, 'di ba? Physically weak na tayo, tsaka na lang natin marirealize kung tinamaan ka na ng sakit, hindi ka pa nakakapag soul winning, hindi mo pa na-experience na mag-involve sa gawain. 'Di ba? So, ganun 'yun. That's why yun nga yung laging pinupush ni Pastor na kailangan natin, it's a choice talaga na kailangan talaga natin magkaroon ng burden for souls. Na dapat isipin natin yung yung kaluluwa, and which is true kasi sa akin din, halos most of my experiences na kapag may tinatakbo sa ospital, yung sa amin, sa relatives, or kapag may mga nagkakasakit, yung mga kami yung to the rescue lagi na nag-a-assure ng salvation. Pupunta tayo sa ospital. Yung pinsan ko nung na-aksidente siya na-aksidente siya, and then talagang di ko alam kung basta kasi yung pinsan ko kasing isa, parang pinarank niya ako na 50-50 yung buhay niya, yung ganun. So, syempre ako naman sobrang ako na madali, na-urge ako. Hindi na ako nagbihis, diretso na ako ng ospital nun. Kasi nga yung yung salvation nila yung iniisip ko. 'Di ba? Yung soul. Sabi ko, kailangan kong pumunta ng ospital agad-agad. Kasi pagtawag ng pinsan ko na gano'n, nasa ospital si ganito na aksidente. So takbo agad ako doon. And then pagdating ko doon, nakangiti siya. Sabi ko, loko-loko talaga yung isang pinsan ko kasi akala ko mamamatay na siya. So yun, doon ko na alam mo yun, yung doon mo lagi mong naiisip yung soul nila, 'di ba? Sa tuwing may na-aksidente or na ospital, yung souls nila ang iniisip mo. So ganun din na sana makita natin yung yung ganito pala kapag ligtas ka, 'di ba? Palagi mo din kapag minsan pinapanood ko, inoobserbahan ko din sila, Pastor, yung grabing burden nila sa souls. And hindi mo talaga saang simbahan ka makakakita ng ganyan, na kapag nakikita niya yung church na naglalaylo sa soul winning and madaming mga churchgoers lang, tapos bigla siyang magmo-motivate ulit, 'di ba? Nakakausapin niya ganito, ganyan. Pag nakikita ng pastor, ang sensitive nila na ganito yung nangyayari sa church. Samantalang sa ibang
churches na ano ngayon, mag-soul winning ka o hindi, walang pakialam ang pastor. 'Di ba? They don't care na, kaya napakapalad talaga natin dito na we are motivated lagi mamaya kapag medyo nanghihina ka na naman or walang masyadong, 'di ba, wala ka masyadong nadadala. And yun yung sabi ni Pastor, in a year, napaka-imposible naman na wala kang disciple. Yun yung sabi niya. Kaya imposible na wala kang nawiwin na souls. Ayun. So, yun lang naman yung gusto kong i-share. At basta yung sabi niya, yung sabi niya sa John 1:12 na we are given the authority, di ba? But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, yun lang po. To God be the glory. Amen, Ma'am Virgie. Yan. So, alright. Yan, maraming salamat. At, yun, kuha natin yung kay Ma'am Virgie. Ando yung desire niya, no? Ando yung desire niya pag-solwin kasi, yun nga, like yung testimony niya, no? Na hospital yung pinsa niya, dali-dali siya pupunta. Because naisip niya yung souls na masasharean. And then, ganun din si Ma'am Genida. No? So, andun dapat yung desire natin. No? Andun dapat yung desire natin sa kaluluwa. So, hindi dapat maalis yun ang pag-soul winning. Yan. Lalo na sa ating mga working singles, no? Kaya makita natin, no? Na kakaunti yung mga working singles. Bakit? Yan. Yan because sa trabaho, no? Pero hindi dapat magawan natin ng paraan, no? Na andun pa rin na maging active yung soul winning life natin, no? Kasi mahirap naman na ubusin ang kalakasan sa pagtatrabaho, pero hindi natin nauubos yung kalakasan natin sa pag-soul win. So nakakaya sa Panginoon, no? Tayo mga working singles, and lalo na dito sa pag-join sa ating devotion, no? Dito sa devotion, I hope na yun, kaya by Sunday, sabi ni Pastor, ibabalik yung divided session, magkakausap tayo mga working singles. I hope lahat is mga working singles is yun nga, umattend kayo ng hapon, no? Attend kayo ng hapon para magkausap-usap tayo sa divided session, no? Yan. So, at pag-usapan din natin yung ano ba yun? Papitsa ba? Yan. So, may gustong gawin si Pastor, no? Kaya, yan, pag-uusapan po natin. So, I hope, lahat tayo is, attendance is a must. Yan. Attendance is a must. Alright. So, maraming salamat sa mga nag-watch, and, kalimutan ko si Ma'am Krisha. Ma'am Krisha, anong masasabi mo sa ating topic? Magandang umaga ulit sa ating lahat. So, masasabi ko ay to God be the glory kasi napapaalalahanan ulit tayo patungkol sa soul winning. Kasi hindi natin alam yung mga, tama yun yung sinasabi ni Pastor, na hindi natin alam yung mga mawiwin natin na kaluluwa ay someday magagamit din ng Panginoon. At mas marami pa silang mababahagian ng salita ng Diyos. Kaya yun ay nagpapasalamat ako dahil yung soul winning din, especially yung ginagawa ko sa soul winning everyday na sa biyaya ng Panginoon nakakapagtuloy-tuloy. Hindi naman dahil sa reward after that eh. Kasi kung sa reward after that, pwede mo naman yun makain kahit na kahit na hindi ka nakapag-soul winning everyday. Pero mas masarap kumain kasi kapag alam mo na meron kang na-accomplish sa buhay mo sa buong taon. At yun ay dahil sa biyaya ng Panginoon. Kasi kung sa sarili, hindi talaga kayang asahan yung sarili eh. Lalo na pagpatungkol sa gawain ng Panginoon. Kasi, syempre, kapag once na sa sarili tayo umasa, hindi tayo i-bless ng Panginoon, hindi tayo i-guide sa mga gagawin natin. Kaya yun po ay dahil lahat sa biyaya ng Panginoon.
Kaya aking pinagpapasalamat sa number one na ano na naging encouragement sa akin ay si Pastor sa kanyang Everyday Soul Winning. Ang alam ko, tapos na siya ng 10 years ata. O 10 years ata ay natapos na ni Pastor yung Everyday Soul Winning. Kaya yun ay great encouragement yun. Kasi dumadating din, hindi naman sa paaraw-araw malakas tayo eh. Kumbaga sa vitamins, ayun. Kapag nagba-vitamins, ano bang ibig sabihin ng vitamin supplement? So, yung soul winning naman ay supplement yun na para magpatuloy sa gawain ng Panginoon. Kaya yun ay nagpapasalamat ako dahil ang soul winning ay yun yung nagpupush sa akin para magpatuloy ulit, bumangon ulit at kailangan pang mag-soul winning kinabukasan. Ganun. Kaya yun yung reminder ng soul winning sa akin. Hayaan natin ang Panginoon ang magbigay ng bunga. Hayaan natin ang Panginoon na kumilos sa mga nababahagian natin. Kasi totoo naman ang Diyos, siya naman ang mangungusap sa mga mababahagian natin ng salita ng Diyos. Kaya don't give up kung minsan dumarating sa atin na, soul winning ako ng soul winning, wala namang bunga. Soul winning ako ng soul winning, ilang taon na akong nagsa-soul winning. Walang bunga, i-stop ko na lang kasi wala namang bunga ganun. Pero hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Hayaan natin na Diyos yung magpakita na totoo ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya just keep on sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Panatilihin natin sa buhay natin ang paghahayag ng salita ng Diyos. Kaya yan lamang, to God be the glory. Thank you, Ma'am Krisha. Yan, Ma'am Krisha. Yan. So, yan. At, Ma'am Sabel. Yan. So, bumati ka. Hindi ka nakabati kanina eh. Yan. Naimbag nga ang sapa kaya tayo amin. Wow. Yun po. Good morning. Yan. Anong masasabi mo sa ating topic ngayon? Yan. Nagpapasalamat tayo na nasa church tayo at na may pastor tayong nag-i-stand ng soul winning. So bilang isang anak ng Diyos, dapat maging instrumento din tayo para may share yung gospel. Kung dumarating man na minsan na hindi lang minsan na nai-intimidate tayo na sa isang tao, pero sabi nga ni Ma'am Jen kanina, lagi nating iisipin yung destination at destiny ng isang tao na siya destination ba yun? Kaya lagi nating i-take yung opportunity to share the gospel. Yun lamang po, and to God be the glory. Thank you, Ma'am Sabel. Yan, wow. Nakaka-encourage yung testimony mo kagabi. At ako nga yung pinakawalang kwenta. Wala. Pero, meron yan. Yan. Alright. Yan, maraming salamat, Ma'am Sabel. Yan. So, yan. Tingnan natin na doon natin makikita yung sa pag-soul winning. Brother Mark. Yan, bago tayo magtapos, makarinig man ako ng anong masasabi mo sa soul winning? Ayan, good morning po sa tipong lahat. Yun nga po yung taging topic natin is all about soul winning. Kung paano tayo magkaroon ng puso sa pag-soul winning na kung saan yun nga po, yung laging sasabi ng ating mahal na pastor na kung saan para makapag-win tayo ng souls is ayusin muna natin yung relasyon natin sa Panginoon. Kasi pag once na wala tayong maayos na relasyon sa Panginoon, hindi tayo makapag-win ng maayos ng mga souls. Yun lamang po. Yan. Thank you, Sir Mark. Yan. So, yan. At maraming salamat sa mga sharing nyo, kung ano nung tunan nyo. And maraming salamat sa pag-join sa ating FB Live. Yan. So, yung mga working singles, try nyo po na makapag-join kayo sa Google Meet. Yan. So, kapag mag-Google Meet, tapusin nyo, ha?
Yan, like Ma'am Sabel. Tapos niya. Na-intimidate si Sir Philip ata. Huwag ka naman mag-name drop. Yeah. Sorry. Alright. Yan. So, huwag kayong intimidate sa katanungan. Kasi, mandali lang naman eh. Wala namang mali, di ba? Wala namang mali. Isa sagot nyo eh. Yan. So, yan. Please join our Google Meet. So, especially sa mga working singles, na? Yan. So, yan. Maraming salamat sa pag-join. And we have 16 viewers. Maraming salamat sa pag-tune in. And good morning po sa inyo lahat. Especially kay Pastor, no? Yan. Thank you po. At, yun, please, Sunday, like what I said kanina na Sunday we have divided session, no? Please join, no? Attend kayo ng hapon, mga working singles. And mapag-meetingan po natin, mapag-uusapan natin, no? Yung dapat mapag-usapan. Yan. So, yun. And ang ganda siguro kapag may kape-kape na siguro. Pwede ba magkape sa divided session? Okay. Yan. Walang problema. Alright. So, yun. At gagawan tayo ng kape ni Ma'am Ginida. Mangkape-kat ako. Alright. So, sige. Maraming salamat po sa pag-join. Then, huwag natin kalimutan ang soul winning saturation for this day. And, mga Bible study. And, yun. So, alright. So, sige, tapusin na natin to. At baka ano pang... yan. Alright. So, anything, announcement, Ma'am Bergie, Ma'am? Wala na. Alright. So, tapusin natin sa panalangin. So, let's pray. Dakilang Diyos, maraming salamat pa nun sa natapos na devotion. Maraming salamat sa inyong Word of God na ando doon yung ikatuto po namin and kami ay lalago pa nun sa inyong salita pa nun. Bless us, O Lord. Yung napag-usapan namin is all about soul winning. And ando nyo po yung bigyan niyo po kami ng puso. Nandun po paano na mayroong passion sa kaluluwa and desire na ma-sharean pa nun ang mga kaluluwa pa noon. And dadalahin ko po pa yun bawat isa sa amin pa noon na magawa po namin pa noon, ma-apply po namin sa aming buhay. At dadalahin ko pa noon ang bawat isa sa amin pa noon. Ando po yung humingi kami ng protection niyo po at gabay niyo po pa sa buong maghapon pa noon. Patawad pa nun sa mga dagon ng kasalanan at padalahin sa Jesus. Amen. Amen. So, thank you and God bless us all. Thank you. Yan, Bye. thank you. Ma'am Sabel, thank you. Yan, nakikinig pala siya. No? Yan. Alright, thank you and God bless.